Magandang umaga, ito po ang Mike Abe Live. Sabay na nyo napapanood at napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abe Live. Ngayon pong araw na ito ng Monday. Unang araw na naman sa linggong ito ng October 28 na po ngayon, 2024. Ilang tulog na lang, undas na. Ilang linggo na lang, Pasko na. 2 buwan na lang, bagong taon na, bilis ho ng panahon, kaya mabilis din ang ating patuloy na pag-monitor ng mga balita at mga aksyon, galaw ng ating pamahalaan mula sa Office of the President hanggang sa local government unit para ho sa pagsalba, pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Kasi merong kaalis lang pero merong paparating. Ayan ho talaga eh. Marami ho talagang typhoon pumapasok sa Pilipinas, kaya relax lang po tayo. Hindi po kayo pababayaan ng gobyerno, nandyan po ang ating pamahalaan na laging inuulit-ulit ni Pangulong Marcos sa kanyang mga pagmimiting na talagang ang tulong ang unahin at isalba ang buhay ari-arian ng ating mga kabayan saan man lugar nangyayari ito. At narito na po ang ating mga balita as of 5 a.m. ngayong araw na ito, Bagyong Leon. Napanatili daw po ang lakas habang bumagal naman ang kilos sa bahagi ng Philippine Sea. Huling namataan daw po ang sentro nito sa layong 840 kilometers silangang Central Luzon. Nakataas din ang tropical cyclone wind signal number 1 na, ganon. Sa ilang lugar daw po sa Luzon, kabilang na ang eastern portion daw po ng mainland ng Cagayan. Naku, eastern portion daw po ng Isabela at northern eastern portion naman po ng Catanduanes. Sa Bicol na naman, inaasahang patuloy na kikilos daw po ang Bagyong Leon sa pagkanluran daw po, kanluran sa susunod na 12 oras. Aba, may paggalaw. So, Camarines, Damay, or taga Bicol na naman. Luzon na naman ito. Leon, after Christine. Ngayon naman, lalaki ang pangalan, Leon. Alphabetical po kayo. Kaya ingat lang po tayo. So muli, yun pong ating paalaala. Ulitin ko, huwag kayong makukulitan, pero kailangan natin mangulit. Yung pong mga nasa lugar na medyo alanganin, tabi ng ilog, tabi ng dagat, or daanan na delikado ng mga rumaragasang tubig, o nasa paanan ng mga mountain na kadalasan nagkakaroon ng landslide, pagka wala ng puno, tayo po ay maging alerto kaagad. Umalis na hanggat mas maaga. Umalis na hanggat may panahon pa para ho hindi nagiging biktima. At tulad ng nangyari doon sa Talisay, Batangas, terrible. Kawawa naman yung aking mga kababayan sa Batangas. Hindi naman ako taga doon sa Talisay, pero ang tindi po, pamilya yung natabunan ng buhay. Matindi po talaga, Ganun pa man. Noong isang araw po, personal nga pong kinumusta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga komunidad na apektado ng Bagyong Christine sa Bola, Camarines Sur. Kanyang tiniyak din ang patuloy na suporta ng pamahalaan hanggang sa kanilang tuluyang pagbangon. Kasama ang DSWD na mahagi daw po ang Pangulo ng cash assistance, karagdagang food pack para ho sa at malalayan din ang mga residente na nagsisimula ho ng bumalik sa kanilang mga tahanan. Naku, talagang kakaiba. Alam ba nyo, si first time yata mangyari ito. Si Pangulong Marcos ay nakarating sa liblib na lugar. Ayan, barangay. Nakita ko yung mga video niya, sinubaybayan ko yung kanyang galaw nitong nakaraang weekend at saka nung mga araw na siyempre talagang minomonitor ito, nagpunta po ang Pangulo direkta sa mga barangay, lalo na ho dyan sa Naga at Camarines. Nagulat din yung mga residente ron dahil nabulaga sila. Ang Pangulo, kaharap na nila. Ganyan po, walang pinipili ang Pangulo kahit na medyo may problema sa seguridad. Pero talagang trabaho naman yan ng PSG na siya ibantayan. Ayun po yan, mga maliliit na mga bayan. Meron yung mayor na na-interview dyan, yung nakapula. Tuwan-tuwa siya. Ngayon lang sila narating ng presidente. Na kinagulat nila na yan, talaga naman, barangay po yan. Kita nyo, puro puno. Talaga hong biglaan. Yan po, salamat Mr. President. Malaking tulong yan, pampataas ng moral kapag kayo nakikita at nakakamayan ng mga biktima ng kalamidad. Pinangunahan po din ni Pangulong Ferdinand Marcos ang situation briefing. Ayan yung sinasabi natin, mga briefing na ito. Sa Bicol. Sandali, bakit tumigil ito? Mukhang naghihintay ng typhoon. Hindi, joke lang Ang situation briefing daw sa barangay Kausip, Bolas, Camarines Sur at isa pang sitwasyon briefing din po, situation briefing naman sa Naga City. Binigyan din po ng Pangulo ang sistematikong
mga hakbang ng pamahalaan upang masiguro daw na may hatid ng maayos ang tulong ng mga nasalanta ng bagyong si Christine. Kasama sa briefing sina Congress kay Kamsur Governor Villaperte ng Camarines Sur nga po at Congressman El Rey Villaperte ay yung mag-ama at Congressman Villaperte. Okay, sama-sama sila dyan. National Defense Secretary Gilbert Teodoro, okay, at Department of Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya, lahat nakita ko yan. Marami actually. Nandun si Secretary Lagdameo, Secretary Laurel, at iba pang secretary, baka magtampo pag hindi natin nabanggit. Siyempre, si Secretary Cesar Chavez ng PCO, nandun talaga. Sila nag-aayos ng communication kahit na medyo hirap ang area, ano ha? Lahat to, nakarami pong mga sekretary doon. Nandun po kasama dahil na direkta na gustong iparating ng Pangulo mula sa puso ang pagtulong sa mga biktima nito. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Nagbigay din po ng katiyakan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng suporta mula ho sa pamahalaan para sa mga residenteng naapektuhan ng bagyong Christine sa lalawigan daw po ng Albay. Ito ay matapos magbigay ang Pangulo Marcos ng 50 million tulong pinansyal sa pamahalaan panlalawigan ng Albay upang magamit na ho ang sapat na pondo para na ho sa pagbibigay ng assistance at tulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Samantala, inyo pong nakikita sa kasalukuyan yung signing. Merong event po ang Malacanang ngayon. Meron pong, ito yata yung, alam nyo, basta merong maagang coverage at maagang galawan ng ating Pangulo, inyo pong napapanood dyan sa PTV4. At tuloy-tuloy po yan. Antabayan po ninyo. At tayo naman ay hindi titigil at magpapatuloy ng paghahatid ng mga badalita. Pansamantala nga po kami magpapaalam sa TV muna kasi ang gagamitin muna ng Malacanang pansamantala yan at bigyan daan natin ang presidential event. Sasaksihan ng Pangulo nga pong Pangulo Marcos Jr. ang pagpirma ng Lugindingan Public-Private Partnership Project Concession Agreement. So maganda pala ito. Okay, dyan po sa Palasyo ng Malacanang. Ito yung patuloy na ini-establish ng Pangulo ang malakas na relasyon ng pribadong sektor at ng pamahalaan. Ayan, pero tayo po'y magpapatuloy sa Facebook page ng PTV at Mike Abi Live para ho tuloy-tuloy ang ating paghahatid ng impormasyon. At sa oras, matapos po yung sa Malacanang, babalik yan at tutuloy natin ang mga balita sa telebisyon. Upang matiyak daw ho ang tuloy-tuloy na tulong ng mga nasalantang ng bagyong si Christine, ipinasisiguro daw po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang tigil na paghahatid ng tulong sa mga apektadong lugar kahit na niya anumang paraan. So ibig sabihin, by air, by land, by sea, kailangan yan. At tinitiyak din po, actually lahat ng departamento gumagalaw. Okay? Department of Public Works sa pag-aayos ng kalye, Department of Transportation para tiyakin ang transportation ay bumalik sa normal, elektrisidad, at communication under Department of Information Communication Technology. Pati Department of Labor, inutusan din na bigyan ng pagkalinga, tulungan ang mga maaaring hindi makapagtrabaho o nawalan ng trabaho pansamantala dahil sa kalamidad. Dahil dyan kahapon nga po ay dumating na sa Camarines Sur ang Presidential Chopper, naghahatid nga po ng relief goods sa ilang malayo at mga liblib na lugar na naapektuhan pa rin ang panalansa ng bagyong si Christine. Alusunod dito, direktiban anya at pangako ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makapagpaabot ng tulong sa mga nasalantang lalawigan. Tiniyak pa rin ng pamahalaan na mabilis ang makakarating ang tulong kahit nga sa mga liblib na lugar. Ayan. Kung narating ng Pangulo by land ang mga liblib na lugar, hindi pwedeng hindi mararating yan ng suporta ng pagkain, tubig, medicine, at kung ano-ano pa. Ayan, kita nyo yung presidential chopper, nandun sa damuhan, bukid na bukid yan. Kahit na medyo may problema sa security, pero hindi ho inisip yan. Ang mahalaga ay malapitan ng Pangulo at ang malaman ng tunay na kalagayan ng nasa mga laylayan, nasa liblib na mga lugar at barangay. Ayan po. So yung galaw ng Pangulong yan, definitely susunod ang lahat ng department secretary, lahat ng nasa ilalim nila ng mga opisina, provincial, regional, director at lahat na ho kinaukulan sa ating pamahalaan. Karagdagang 300 galon na tubig ang inihatid kahapon sa Bicol Region sakay ng C-130 aircraft ng Philippine Air Force. Ayon sa DSWD, mula ho sa Villamor Air Base ay lumapag daw ho sa ang C-130 plane
sa Naga City, Camarines Sur. Nauna nang nagpahatid daw po ng daan-daang galon ng tubig ang DSWD noong isang araw. Tugon ito ng DSWD sa kahilingan daw po ng provincial government ng Camarines Sur dahil sa kakapusan daw po ng supply na mainom na tubig ang lalawigan. Ayan kompleto, tubig, medicine, pagkain, mga dilata, at iba pa. Pati yung anumang kailangan sa mga facilities ng military, ng public works, ng DOTR at lahat po ginamit. Okay? Ginamit po ng ating national and local government. So malalim, malawakan ang coordination. Walang holiday, walang weekend. Talaga pong nandyan ang gobyerno tutulong sa inyo. At dahil dyan, aalamin naman natin sa Coast Guard ang kanilang participation at kanilang ginawang tulong at nagpapatuloy ng galawan. Narito po si Commodore Alger Recaprente, Okay? Siya pala yung spokesman ngayon. Sorry, tama-tama. Spokesperson ng Philippine Coast Guard. Commodore, si Mike Abi po ito, Mike Abi Live. Magandang umaga po. Magandang umaga, Mike, at magandang umaga din po sa inyong mga tagapakinig. Salamat po sa oras. Sa side po ng Philippine Coast Guard natin, pwede ho naming malaman at ng publiko ano po yung mga inyong nagawa na at kasalukuyang ginagawa pa dahil nga po sa naging kalamidad na ating kinaharap dito sa Luzon, hindi lang ho ang Bicol. Mike, matapos nga yung ating pag-intensify ng rescue and evacuation effort bunsad ng malawakang pagbaha dyan sa may Bicol ay nakapagpadala na po tayo ng isang barko. Kahapon pong umaga dumating doon sa Bicol na lulan po nitong barko nito ay mahigit 33 tons na mga assorted goods. At kanina din pong madaling araw ay tumulak din po yung ating isang barko mula dito din sa Maynila papuntang Bicol at tinaasahan po nating dumating sa Bicol bukas ng madaling araw na may lulan din po itong 27 tons na mga assorted goods na yung dalawang barko na nakarating sa Bicol at yung isa ay papunta ay sakay po nito yung mga food packs na galing sa DSWD, sa OB Montessori, maging kay Senator Rapi Tulfo at kay Congressman Erwin Tulfo ng ACT-CIS, maging yung ating mga miyembro din po ng Coast Guard Auxiliary sa pangunguna nga ni Coast Guard Auxiliary Captain Gerald Anderson ay nagpadala din po sila ng mga relief goods na ito po ay yung una nating sortie na napadala kahapon at yung kaninang madaling araw. At sa kasalukuyan din po, yung ating BRP Teresa Magbanwa na nasa Cebu ngayon ay kasalukuyang naglo-loading din po ng mga relief goods mula sa DSWD at inaasahan po natin na around 11,000 na mga family food packs po ang ilalagay dito at dadalhin din po ito sa Bicol dahil alam naman natin itong lugar na to na napakalawak talaga yung pinsalang idinulot ng pagbaha. So wala kayong nagiging problema sa paglalayag papunta ng Bicol o kung nasa Bicol kung saan mga lugar kakailanganin ng inyong suporta at operation, wala naman kayong problema dyan dahil hopefully maganda na rin po ang panahon. Tama ba, Commodore? Tama po. Ang atin naman pong mga tripulante, lalong-lalo yung ating mga kapitan ay sanay naman po sila na mag-assess ng situation kung kinakailangan mag-deviate ng kanilang course para makarating lang ng safety doon sa area. Pero base naman po sa report ng ating barko na nakarating kahapon, maganda naman yung kanilang pagbiyahe tuloy-tuloy at they reach the Bicol on time doon sa kanilang projected na arrival at hopefully yung barko na umalis kanina, yung BRP Suluan ay ganon din po ang kanilang maranasan na maayos din po ang kanilang pagbiyahe. Good. Well, napakaganda po na inyong galaw na ito pero siyempre i-remind ko lang at tatanong ko na rin dahil yung maritime security, yan talaga ang main na trabaho ng Philippine Coast Guard. Meron po bang na-report na may mga nawawala na bangka, motorbangka, mangingisda, pampasahero o barko dyan po dito sa Luzon, especially ang Bicol, kung saan nga po ay biktima ng kalamidad noong nakaraang linggo? Meron bang ganong report, Commodore? May mga ganun po tayong report especially dito sa may Batangas area. Pero kasalukuyan pong pinaghahanap. Yung iba naman po ay napag-alaman natin na nag-take shelter lang naman po. Pero patuloy pong
kumakalap na mga informasyon yung ating mga tauhan, kung meron pang ibang mga pinaghahanap para mabigyan po natin ng kaukulang atensyon ito. Well, samantalay ko na rin pagkakataon dahil this coming weekend ay undas na, di ba? At alam ko ang Coast Guard, isa sa inyong mga trabaho ay tiyakin na maayos ang maritime security, pagta-travel ng ating mga commercial vessel o kung ano man maghahatid sundo ng ating mga kababayan patungo sa Visayas, Mindanao o Luzon. Kamusta po ang inyong paghahanda dito? Maiba lang ako pero ito ay isa sa mga inaabangan natin. Commodore, please. Tama po. Bagamat ang direktiba sa atin ay magsimula tayo ng paghahanda ng ating DOTR Malasakit Help Desk at yung Oplan Biyaheng Ayos undas sa 31 October pa, pero alam naman natin na sa nakalipas na araw marami tayong mga kababayan na na-stranded, kung kaya minabuti ng ating komandante na itaas yung ating alert level. Naka-full alert na po ang Philippine Coast Guard, hindi lang dahil doon sa effort natin on the relief operation but also in preparation dito sa pagdagsa, inaasahan natin pagdagsa ng ating mga kababayan na gustong umuwi sa kanilang probinsya upang gunitain itong ating undas. So, nandyan na po, nakaantabay na po ang ating mga tauhan dahil nga simula pa nung nagkaroon tayo ng mga stranded na pasahero sa bunsod nung pagkansila nung mga biyahe apekto nung typhoon na Christine ay tuloy-tuloy na yung ating mga tauhan na magbibigay serbisyo upang sa pagdating mismo ng dagsa ng inaasahan nating dagsa ng pasahero ay nandun na sila, katuwang yung iba pang mga ahensya sa ating mga pantalan. Yes. Sa ngayon ba habang nag-uusap tayo, meron pa kayong namomonitor na stranded pa rin? Dahil nga ho sa naipit ng bagyong si Christine? Sa ngayon po, wala na po tayong Okay, na-monitor dahil 2 araw na po tayong na regular na yung biyahe. Hindi lang kaagad na-accommodate agad yung mga ibang mga pasahero, pero tuloy-tuloy po yung biyahe at base po sa pinakahuling ulat kahapon ay regular na po yung inflow ng mga pasahero sa ating mga pantalan na hindi na ganun kadami. Subalit, nabanggit mo nga kanina yung ating pinag-uusapan na dahil paparating na yung undas ay inaasahan natin na mga sa susunod na araw ay unti-unti na mag-build up yung dami ng mga pasahero sa ating mga pantalan. Yes. Balikan ko lang po ito mga, alam mo naman, may bagyong umalis, may paparating, di ba? May balita nga kanina lang si Leon, ang bagong typhoon. So, kamusta po ang inyong paghahanda rito? Sana huwag naman ito katulad ng ibang typhoon. Ano po? Anong paghahanda meron kayo? Alam ko meron naman para huwag nang madamay pa yung ibang mga kababayan natin na nangingisda at kung ano-ano man po sa kanilang mga lugar. Commodore. Maliban doon sa mga nakaantabay din natin mga tauhan sa iba't ibang panig ng bansa na posibleng daanan or maapektuhan itong bagyo, ay tuloy-tuloy po yung ating effort sa pag-coordinate sa mga lokal na pamahalaan upang abisuhan yung ating mga kababayan na maghanda kung sakali mang sila ay maapektuhan ng bagyo o meron na namang pagbaha na maidudulot itong bagyo na ito na maaring sa kanilang lugar ay maapektuhan. At malaking tulong din po yung inyong pagpapaunlak sa amin upang makapanayam at maianunsyo yung mga pag-encourage sa ating mga kababayan na mag-prepare kung sakasakali man na maaari silang maapektuhan. At gayon din po yung sasamantalahin ko na rin po itong pagkakataon na dahilan nga na malapit na yung undas at meron tayong sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na manatili silang nakaantabay sa anunsyo ng pamahalaan at maging sa mga himpilan ng media kagaya ng inyong himpilan upang maiplano nilang maigi yung kanilang pagbiyahe at hindi na sila magkaroon pa ng aberya or mga pier na maaring at maapektuhan ng bagyo. Dahil alam naman natin or doon sa hindi pa nakakaalam ay ang atin pong polisiya sa pagbabiyahe o pagkakansila ng biyahe ng barko na kung meron pong nakataas na warning signal sa lugar na panggagalingan o dadaanan o pupuntahan nung barko o nung bangka ay hindi pinagbabawal po, atin pong ipinagbabawal ang pagbabiyahe nito. At hindi lang po dahil may nakataas na public storm warning signal, base na rin po sa sitwasyon
ng ating karagatan. Ito po ay Okay. kasama sa ina-assess ng ating mga tauhan sa tulong ng anunsyo ng Pag-asa na sila yung tamang ahensya na mag-provide sa atin ng scientific information on the weather. Okay, salamat po Commodore sa inyong oras pagkakataon at napakaganda po ng mga development na yan at saka mensahe nyo sa ating mga mamamayan. Salamat po, Commodore. Maraming salamat din po at magandang umaga po sa inyo. Mga kaibigan, si Commodore Algere Reca Prente, na tagapagsalita officially ng Philippine Coast Guard. So ayan, wala nang stranded, maayos na yung daloy, tuloy-tuloy ang ginawa nilang tulong sa kanilang kakayanan at saka yung pagiging maritime security nila sa kung saan man karagatan sa buong bansa ay binabantay nila ito at titiyakin na safe ang mga kababayan natin. Lalo na itong papalapit na ondas dahil marami na magbibiyahe island to island. Napakalaki ng ating bansa. Meron tayong 7,500 islands. So yun ang babantay nila for maritime security at proteksyon sa mga mamamayan. So tulungan natin sila at tutulungan kayo ng pamahalaan. Samantala, dala rin ng C-130 ng Philippine Air Force ang mga rubber boat, relief goods at rescue team. Mula daw po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council para nga ho sa operasyon dyan sa Camarines Sur. Ito alinsunod pa rin ang direktiba ni Pangulong Marcos Jr. Sa AFP at iba pang mga ahensya na tulad ng PNP, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard na ginamit ng lahat ng transport asset para ho sa rescue, relief at rehabilitation effort. So lahat po yan, galawan. Ayan talagang pagka ho, ang Pangulo mismo ang nag-utos at nag-lead ng pagsagip at pagtulong sa ating mga kabayan, lahat talaga igagalaw. Bawal ang tamad, bawal ang tatamad-tamad. Kailangan talaga susunod ang lahat ng gabinete at lahat ng opisyal, assistant, secretary, YOSEC, director, provincial director, regional director, lahat yan gagalaw para ho maramdaman ng taong bayan na nandyan ang gobyerno. Dumaon din kahapon po, October 27 sa Cebu, Cebu ang tinatawag na BRP Teresa Magbanwa, MRRB 9701 at Philippine Coast Guard upang magkarga nga po ng family food pack mula naman po sa Department of Social Welfare Development sa Region 7. Ayon sa DSWD 7 na natulungan nila ang 71 volunteers mula ho sa Coast Guard, 29 volunteers mula naman sa First Street Force na tinatawag, 20 naman ho sa Guardian upang maabot daw po ang target na 20,000 pamilyang food pack ay bibigay na ipapadala sa mga nasalanta ng malakas na bagyong si Christine sa Luzon. So, wag natin kalimutan ng ibang lugar, hindi lang po ang Bicol, Quezon Province, lalo na yung Batangas, tindi. Sabi ng mga Batanggenyo, ngayon lang sila nakaranas ng ganyang hagupit, ng lakas ng ulan at hangin, kaya may mga landslide at maraming buhay ang nawala. O may mga buhay nawala. Pero relax lang tayo. Kung ikukumpara yung Ondoy at saka ho yung Yolanda, mas matindi pa rin sila kumpara dito ho sa kay Christine at mga typong nangyayari. Kung titingnan niyo mga figures noon yung Yolanda, unahin natin yung Ondoy, dito sa Metro Manila at Karatig Lalawigan, binaha tayo dito sa Metro Manila. Matindi po yung Ondoy, 2009 yan. Kung atin titingnan yung 2013, yun naman po yung Yolanda. Doon, libo-libo ang namatay doon sa Leyte at sa Tacloban kung saan-saan. Hindi biro yon. Pero ngayon, medyo nagbago na rin tayo kahit patuloy ang climate change na nagpaparamdam dahil may mga galaw at aksyon ang ating pamahalaan. Mabilis na galawan. Okay? Kaya hindi maiwasan po na kung mayroong mga namamatay o nawawalang buhay, ari-arian, mga sasakyan at mga public transport or mga kalye, infrastruktura, hindi ho natin maiwasan. Pero nakukontrol kahit papaano. Malayong malayo ang figures po ng mga damage at mga nawalang buhay dito sa nakararaang typhoon kumpara sa Ondoy at saka po marating. Pero kaya yan kung nagtutulungan. At nandyan po ang gobyerno, pinangunahan ito, siyempre, ni Pangulong Marcos Jr. Yan. 9:24 na po na umaga, break muna po kami at magbabalik pa ang maraming mga balita. Interview sa likod ng mga balita. Dito po sa Mike Abilay sa ilang sandali.
Balik po tayo, 9:30 na po ng umaga ng Monday. Napakabilis po ng ating panahon. Inuulit natin ngayon po ay October 28 na ng ating 2024. At balik tayo sa ating mga balita. Okay? At makikibalita tayo maya-maya sa mga kinaukulan, especially sa Region 5, Bicol. Ano ha? Kung yung mga highway, kung okay na ba, kung ano man, mahalaga pang malaman natin kung okay na yung public transport. Kaya sa pagkakataong ito, ay atin pong makakaugnay si Police Lieutenant Colonel Maria Luisa Kalubagid, at ito yung ng Region 5, Bicol Region. Ayan, Colonel, si Mike Abi po ito. Magandang umaga po. Hello sir, magandang umaga po Sir Mike and sa lahat po ng tagapakinig. Sa mga kababayan ko at mga kasamahan sa serbisyo publiko, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. And sa ngalan din po ng pamunuan ng Police Regional Office 5, Team Kasurog Cup, sa ilalim po ng aming napakasipag, di na yata natutulog na pinunong abala, Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Wow. Salamat po sa pag-invite. Kinalulungkot po natin because sa part po ng San Fernando and Milaor, mataas pa rin po yung tubig natin. So ang priority po na pinapapasok natin dito sa part ng Naga is yung pong DSWD relief goods only and yung mga crudo po and petroleum plus yung mga perishable goods po na pwede pong magamit. So yung po ang pinapapasok. As of now, yung mga light vehicles po, hindi po talaga sila makakalusot dahil po nasa 30, imagine niyo sir, 30 kilometer stretch ng mga stranded na behikulo po ang naka-standby. Naku, ang dami pala. Yes sir. Yung pong yung Land Transportation Office po nagpalabas na rin po ng emergency travel advisory na nag-recommend po sila ng suspend travel to Bicol and Visayas. So wala po talaga pinapapasok sa Bicol region na galing po sa PRO 4A and B unless po mga relief goods only. So, apektado pala yung mga nagbibiyahe galing ng Visayas, papasok ng Bicol, galing ng Bicol, papunta ng Visayas. At may ilang kilometro po ang layo nito o haba nito, kung pwedeng malaman, Colonel? 30 kilometers po. Naku, mahaba pa ito. So, talagang super congested, sir. And imagine niyo po na may mga matataas pa rin pong part ng baha dito po sa part ng Milaor and San Fernando po. Naku, wala bang ibang pwedeng daanan ng mga motorista na makalusot, makalabas ng Bicol papunta Visayas? Ito lang ba ang talagang dinadaanan, Colonel? Sa motorista, sir, hindi po talaga pwede unless na bumaba sila and sasakay po sila ng bangka. Wow, so sa tingin po ninyo, Colonel, pwede po malaman sa pagtaya po ninyo hanggang kailan, ilang araw pa para maibalik sa normal ito? Alam ko namang ginagawa lahat ng ahensya ng pamahalaan, hindi lang ng kapulisan, para malinis, maayos itong highway na ito, Colonel. Yes, sir. Sa Naga po, wala nang masyadong tubig. Mga na lang po, sa super bumaba na rin po yung baha doon. But, yun nga, ang hinihintay po natin is mag-subside po yung tubig sa Milaor para maging pong normal yung flow ng traffic natin dito sa Camarines Sur area. Dito po sa Albay, wala po kami problema kasi lahat naman na po passable. Yun lang talaga na walang other alternate roads na pwede pong makapag-reroute yung ating mga commuters or yung mga travelers natin papunta po dito sa Legazpi. Ano po ang, siguro engineer ang pwedeng tanongin, pero maitanong ko na rin sa inyo, baka may idea po kayo. Ano po ang dahilan, bakit mabagal ang pagbaba ng tubig na ito? Bakit mabagal mawala yung problemang yan sa kaling ito, Colonel? Yes. Somehow, sir, nung start pa lang po, no October 22, yung 24 hours po na tubig ulan, yung nabwa po ang kumbaga, sila din po, catch basin din ng tubig and papunta po yun sa part ng Naga and Milaor and San Fernando. So far po, dahil malapit din po sila sa dagat, napapalibutan tayo ng tubig. Ayun. And yun nga po, yung daanan ng tubig, wala na tayong masyadong, kailangan lang po talagang mapasukin na yung lahat ng mga pwedeng pasukin nilang mga areas para po at least mag-subside.
Kaso lang po, soak ng maigi yung lupa natin ng tubig, so mahirap po na i-dry up yung mga bahain see. sa area dito. Aha. Maliban po dito, Colonel, meron pa ba kayong na-monitor dyan sa Bicol? Kasi napakalaki ng Bicol, Region 5. Meron pa bang ibang kalye o lugar na hindi pa rin nagagamit ng mga motorista? At kung anong mga dahilan pa? Sa part po, ang Naga, sir, meron na lang kaming 7 barangays na hindi po siya madaanan. Pero pwede na po yung ibang mga areas of rerouting. Pwede na po Legazpi to Naga, pwede po na pumuntahan, Naga to Legazpi, or even po sa part ng Tiwi Albay, papunta din po dito sa sentro ng Legazpi, pwede na po. Yun nga lang talaga ang problema natin. Yung isang tulay ng Baaw, Iriga, hindi rin po na talaga madadaanan kasi talagang yung tulay, wasak po. Talagang ang dadaanan lang natin is Maharlika Highway. Okay. So doon po sa Naga City o Camarines, wala naman hong malaking problema doon. Ibig sabihin na dahan-dahan na rin pong nagagamit ng mga motorista at paghahatid ng mga ayuda sa mga evacuation center, yung ating mga kalye. Yes po, yes po. Good. So, meron pa ba kayong, maliban dito, meron pa ba kayong mga nakitang iba pang problema na late na discover dahil sa lawak nitong dinaanan ng typhoon na ito, Colonel? Yes, Sir Mike. May mga areas pa rin po tayong na pinapasok, part ng Libon po, ng Pulangi, na hindi po namin napasukan agad dahil nga sa taas ng tubig at may mga nag-landslide. So, ngayon po, yung mga teams natin, yung RSSF po natin, yun ang nire-reach out sa ngayon ng mga kasama natin. And other parts po, may mga desalination, yung ating mga desalination equipment po para po magkaroon ng potable water, yung mga hindi po na-aabot po ng mga drinking water, safe drinking water. So yung mga kasapan po natin sa RPSB 5, sila po yung mga equipped na mga personnel para po mag-desalinate ng tubig. Saan pa po sa Bicol, pwede po mabanggit na namomonitor nyo na meron pang mga stranded na mga pasahero? Yun po, bumaba na lang sa kanilang mga sasakyan and then sumabay po sa mga trucks ng ating mga military personnel. May mga nakakatawid. But others, talagang bus po ang kanilang transport. Talagang hihintayin po nila. And even po, yung nasa mga 8 days na daw silang nakastranded doon. May mga classmates po din kami na namomonitor na doon and they are really looking forward sa mga updates na kailan sila makakatawid doon sa baha. Ay ingat lang kayo dyan. Baka meron po kayong kahit na maiksing pagkakataon pa rin na magbigay kayo ng mensahe. Napakalaki ng Region 5 para po sa ating kapulisan na talagang nagtrabaho kayo 24/7. Nasa inyo pong pagkakataon, Colonel. Yes, kami po ay talaga nagpapasalamat sa mga augmentation team from PRO8 na pumunta dito. Halos 200 plus personnel, kompleto AFP, BFP na tumulong po na maibsan ang mga, siyempre yung mga kasamahan po natin dito sa Region 5. Yes. Kahit gabi, araw, ulan, talagang nandun po sila sa mga areas na kailangan po ng mga personnel. And yet, may mga kasamaan po tayo sa Region 8. Nagpapasalamat kami kahit papano madadagdagan po yung puwersa para po sa search and rescue retrieval and relief operations. Okay. And sa ngayon po, ginagawa po natin, sinasamahan natin yung mga kapartners natin para po sa pag-distribute, madali ang pag-distribute ng mga relief goods sa mga evacuation centers. Ayos. Colonel, salamat po sa inyong oras. Ingat lang po kayo at mabuhay ang ating kapulisan. Hindi lang sa Bicol, kung hindi sa Kalubagid, ng Region 5. Ayan may mga identify na talagang may tubig baha pa rin. Kasi kung meron kasing kalye, mas mababa kaysa ilog at saka dagat. Talagang hindi maiwasan may tubig pa. So meron mga biyaheng papalabas ng Bicol, papasok ng Bicol, ay may problema pa rin po. Tsaga-tsaga lang tayo dahil matindi po yung tubig na bumuhos sa kanila. Parang yata ganong karami. Hindi natin mai-describe kung gaano karami ang tubig na bumuhos dito sa Luzon, especially ang Kabikulan at iba pang mga lugar. 9:40 na po ng umaga, tuloy-tuloy ang ating mga balita. Inatasan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highway, DPWS, na muling buhayin
ang Bicol River Basin Development Program. Ganun pala yun. Ang ibig sabihin nun, na sinimulan pa noong 1970s. Wow! Ngunit natigil daw ito noong 1987. Alam na natin kung bakit natigil. Bilang pagmatagalan daw ang solusyon sa problema ng pagbaha sa Bicol Region. Ganun pala yun. Kaugnay ito, sinabi pa rin po ng DPWH Secretary Manuel Bunuan na target daw na matapos ng ahensya ang detailed engineering design ng naturang programa sa unang bahagi ng 2025 at masimulan daw po ang civil works para naman rito sa huling bahagi ng 2025 o unang bahagi ng 2026. Ayun, bubuhayin yung project na sinimulan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na natigil ito noong 1986. Alam naman natin, maraming mga project ang nakaraang gobyerno, pagdating ng 1986, natigil ang lahat. Naalaala ko naman yung National Power Plant, di ba? Napo yung di ba? Yung nuclear power plant pala, di ba? Natigil din ang ganda ng programa doon, pero natigil na politika. Maraming ganyan eh. So ngayon, dahil Pangulong Marcos Jr. ang ating Pangulo, binubuhay niya dahan-dahan ang mga natenggang mga project na sa tingin niya yun ang solusyon. Kung hindi talaga natigil yun, baka walang baha sa Bicol. Ayan, walang sisihan pero nangyari na eh. Ngayon, gusto nilang buhayin ulit. Palagay ko, tama ito. Dumating din po kahapon, October 27, sa Naga, Camarines Sur, ang 4 na truck ng bigas mula sa National Food Authority, NFA, Food Terminal Incorporated, FTI. Kasunod na rin po na ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang tuloy-tuloy na suporta para sa mga pamilya at bumangon mula sa epekto ng bagyong si Christine. Masabaw itong si Christine talaga eh. Grabe talaga. Daming tinulot na tubig nito at hangin pa rin. Sumisipol-sipol ang hangin noong Merkulis ng gabi at saka Huwebes ng gabi. Kahit dito sa Metro Manila, akala nyo kayo lang, pati dito sa Metro Manila. Ramdam din namin dito ang hagupit ng hangin at malakas na ulan. Antindi, mabuti na't maagap ang gobyerno, walang pasok ang mga bata, walang pasok ang gobyerno. Actually, itong nakaraang araw talagang hindi normal. Kasi 3 araw walang pasok ang Metro Manila at ang buong Luzon dahil nga sa kalamidad. Ang laki ng nawala dyan. Pagdating sa pera, business, ekonomiya, talagang tayo apektado. Kaya sana makarecover tuloy-tuloy tayo. Dahil bawat araw, milyon, baka bilyon ang nawala sa ekonomiya dahil sa kalamidad. Kaya dapat mag-double time tayo kapag may trabaho na para makabawi kahit papano. J. Magtagala, Radyo Pilipinas, may report mga pulis na apektado ng bagyong Christine. Bibigyan daw ng tulong pinansyal. Magandang balita ito. Pakinggan natin ang live report. Partner, tutulungan nga ng Philippine National Police o PNP ang mga tauhan ito na sinalanta rin ng nagdaang bagyong Christine. Ito ay ang inihayag ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa isinagawang lingguang flag raising ceremony ngayong umaga. Ayon kay Marbil, kanya nang inatasan ang mga kinakukulang unit ng pulisya para magbigay ng tulong pinansyal sa mga pulis na biktima rin ng kalamidad. Binigyan din pa ng PNP Chief na ang bawat kabayanihan ng mga pulis ay patunay ng kanilang patunay ng kaligtasan ng mga komunidad sa anumang panahon at pagkakataon. Una rito ay pinapurihan ng PNP Chief ang ginawang pagtugon ng mga pulis sa kanilang tungkulin dahil nga sa pananalasa ng bagyo. Ang sakripisyo anyang ito ay ang pagpapakita ng kanilang dedikasyon at sakripisyo ng mga pulis na ipinakalat sa mga lugar na matinding hinagupit ng bagyo, partikular na sa Bicol Region at Eastern Visayas. Una na rito ay pinadala na ng PNP ang mga karagdagang tropa mula sa Eastern Visayas Police, gayon din sa Pro 4A sa Region 5 para na sa gayon ay makatulong sa isinasagawang rescue at relief operations doon. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag. That's really something else. Na yung mga pulis natin, nauna muna ang buhay ng iba, kaya buhay nila at buhay ng pamilya nila. I'm here to commend and salute every policeman. Every time you go out, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Yung bagyo na to, we only show na yung dedication natin, talagang ibang-iba. Sa lahat ng mga pulis natin, na more than 1,000, pati NUPs na nasalanta ng bagyo, let us give financial assistance.
Yan ang tinig ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Mula po kami, J. Martigala, Radyo Pilipinas, para sa Pambansa TV sa Bagong Pilipinas. Thank you po sa ating mga kapulisan na talagang nagbuwis din ng buhay, tumulong sa mga biktima at yan ay kasama. Kasama yan to serve and protect. Ayan, hindi lang ho sa ibang isyo, pati ho sa kalamidad, kasama talaga sila. Samantala, dumating na rin po ang BRP Cabra sa Pacasao, Port sa Camarines Sur. Kahapon nga po, October 27. Kahit weekend, tuloy-tuloy talaga. Bumiyahe mula ho sa port area sa Maynila. O galing pala ng Maynila yan. At naturang barko daw po ng Philippine Coast Guard upang maghatid nga po ng tulong sa mga pamilyang lubhang naapektuhan ng bagyong si Christine pa rin. Christine, Lulan dito ang kahon-kahon daw po ng mga food pack, bigas, purified drinking water, tubig talaga, hand goods, noodles at iba pa. Kape at iba pa. Sa barko, pinamahagi daw po ito sa mga pamilya na makabangon, na bumangon para matapos nga po ng panalansa ng nagdaang kalamidad. So ayan, talagang yung pagtulong. So lahat, police, military, Office of Civil Defense, NDRRMC, Department of National Defense, DILG, lahat nga po, sinabi ko nga sa inyo, lahat. At nakita ko doon sa galaw ng ating Pangulo, mula dito sa Maynila hanggang Bicol at kung saan-saan, aerial inspection sa chopper, mga cabinet secretary ang kasama at mismo sa mga meeting. Diyan po sa Bicol, na inikot kahit na liblib na barangay, maliit na bayan, laylayan talaga, pinasok ng ating Pangulo. Kaya tuwan-tuwa din yung mga taga-Bicol kahit papaano. Pati si Leni Robredo ay natuwa dahil tinulungan ng Pangulo ang Naga at Camarines Sur at iba pang mga lugar. So, walang politika dyan. Political reconciliation, nagbunga yon at tuloy-tuloy po ang pagkalinga ng lahat ng kinaukulan. Nagsagwa rin ng rapid damage estimate daw po, need analysis, ang Pulangi, Albay, at Naga, Camarines Sur noong araw ng Sabado, October 26 ng 2024. Ayan So may mga galaw po yung mga chopper ng ating pamahalaan, Philippine Air Force, lumilipad-lipad. Talagang napaka-active po ng mga pagtulong. Yung chopper ng Philippine Air Force ay gumalaw. Buong AFP, Army, Air Force, ayan po. At siyempre sa DOTR naman, yung kanilang ang Coast Guard nga po kasi under ng DOTR ang Coast Guard. So ayan po, ang paghahatid ng tulong. Ang chopper kasi, ang laking tulong yan dahil doon sa mga lugar na basta pwede silang makababa, maglanding, doon ibibigay yung mga tulong. Ayan, talaga masarap panoorin, masarap makita ng bayanihan, pero masakit kaya nagkaganyan ay dahil nga meron pong mga naging biktima ng kalamidad. Pero nakakataas ng moral kapag nakita natin tulong-tulong, pati ang Department of Health, katulad nito, Department of Health nagpalaala sa publiko na iwiwas daw sa iwasang humawak daw at umapak daw sa putik matapos nga po mga pagbaha para makaiwas naman sa nakamamatay na leptospirosis. Ito pa yon, yung maduduming tubig. Ang problema, paano ka iiwas yan? Pumasok sa bahay mo. Di ba? Samantala, karagdagang medical team sa mga lugar na apektuhan daw po ng bagyo, ipapadala rin ng Department of Health. Ayan, iwas tayo sa baha. Ang problema, yung baha, pumasok sa bahay mo. Paano tayo iiwas dyan? Kaya nga yung iba, sa iwas, umakyat sa bubungan. O katulad yan, walang lugar na walang tubig pero at least may palaala. Ngayon po na wala na yan, so ang pinakamaganda rito, magpa-check up po kayo. Kasi pag kayo nilagnat, ano ang sintomas niya? Nilagnat kayo, nilalamig kayo, parang mabigat ang pakiramdam nyo, naku, baka yun na yun. Alam nyo, yung leptospirosis na yan, pasintabi na sa nag-aalmusal, maduming tubig yan. Naku, yung inyong pang mga paa, yung mga kung ano man ay may kaunting sugat yan, kung ano, doon papasok yung maduming tubig, ay delikado. Nakakamatay po yan. Kung matakot kayo, baka magpapacheck up kayo, pero hindi ito pananakot. Kung hindi pagsasabi lang totoo, ang maduming tubig, na leptospirosis talaga, nakakamatay yan. Hindi lang sa mga probinsya, kahit dito sa Metro Manila. Kaya huwag na huwag pag lusugin sa tubig, huwag din payagang mag-swimming sa baha ang inyong mga anak. May mga magulang kasi tuwan-tuwa pag yung anak ay marunong mag-swimming pero hindi niya alam na after 1 week, 2 weeks, iba na ang pakiramdam yan. Pagka nagkulang sa check-up, baka pati hindi lang baha ang mawala, pati buhay mawala. Kaya ingat po kayo.
tiniyak pa rin po ng Department of Budget and Management o DBM na may mga sapat na resources ang pamahalaan para sa gamitin daw ho sa relief at saka recovery effort daw ho sa mga naapektuhan ng panalansa ng bagyong si Christine. Talaga ito si Christine, sikat na sikat. Ano ha? Sa tuition briefing daw po sa Malacanang, inisa-isa daw po ng Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman ang posibleng sources o pagkukunan ng funding para ho sa pagtugon ng gobyerno. Kabilang dito ay ang Quick Response Fund. Ayun, meron pala eh. Augmentation sa mga utilized na QRF, na ngayon ay nasa mga ahensya ng gobyerno at lalabas ang pera. Okay? Galing sa national and local. Mabuti ito. Pati intelligence fund, pati confidential fund. Ayan na naman tayo, nasa controversial na naman. Baka mamaya yung confidential kung saan ginagamit. Yung intel kung saan ginagamit. Ay pagka ganitong may kalamidad, lahat yan na pera ng bayan ay gagamitin para may isalbang buhay. Ayan. Pero kung gagamitin yung mga confidential at intelligence fund sa mga personal na personal na galawan, pa-travel dito. Ayan, ito, maganda sana ito kung hindi human rights violation, extrajudicial killing, or patayan ng pag-uusapan. Sana ito maganda ito kung development. Kaso ang pag-uusapan dito ay yung pong karahasan umano at maraming buhay at nawala at saka yung reward money at kung ano pa dyan po sa controversial na double barrel campaign against drug nung nakaraang administrasyon. Nako, dumating sa Senado pero nung isang araw hindi dumating sa Kongreso, panay bagong issue yan. Samantala, wala na rin tayong panahon. Sige, monitor natin itong Senado maya-maya. Hanggang dito na lamang po ang ating mga talakayan. Magkita-kita ulit tayo bukas dito po sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13 at Facebook page. Mike Abilay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Salamat po.